Hello mga savings, welcome for another video. So ang di-discuss naman natin in this video is MP2 versus digital bank. So kadalasan sa mga napapanood ko, puro mga positive side about MP2. In this video, magiging transparent din tayo, neutral, kung ano nga ba mas okay sa dalawa. So may kanya-kanyang target yan. May advantage and disadvantage din. So sample ito, mataas yung dividend and walang tax. Ito naman, may tax na, maliit pa yung interest rate. So lahat yan i-discuss natin in this video. Saka ito, so pakitaan ko lang kayo ng isang deposit natin sa MP2. So ang purpose ko kaya ako pinakita dito, hindi porket naglagay kayo ng pera sa MP2, after 5 years magiging okay na yung buhay nyo. So meron din initial amount para kumita sa MP2. So sample dito sa pinakita natin. So nag-deposit tayo 2022, after 4 years ang kinita niya 10,000, but 40,000, 10,000 in 4 years. In 5 years, magiging 12,000 or 12,500 to 13,500. Pero enough na ba yun? So, pinapakita ko lang dito na kailangan kumbaga may minimum amount din para masabi nyo na win-win kayo after 5 years. Or else, punta na lang kayo sa madali withdrawin. So, 40,000 is not enough obviously kasi yung 10,000 sample sa side ko, siyempre kanya-kanya yan. Pwedeng sa inyo, malaki na to. Pwedeng sa iba naman, maliit to. Pero after 5 years na 1,862 days or 60 months, so maliit yan. So obviously, kapag maglalagay kayo sa MP2, kumbaga may amount din kayo, kumbaga may total amount in mind din kayo. And then ipapakita rin natin kung magkano yung daily contribution nyo, monthly contribution nyo para kumita ng a certain amount. So punta muna tayo dito sa digital bank versus MP2. Obviously, kay digital bank, wala namang ganong requirements yan. Which is kay MP2, merong prerequisite. So, yun yung discuss natin. And then, ito yung dividend rate ng MP2 for the past 5 years. Kaya lang, yun pa isa. Dito naman, dividend rate is not guaranteed. Although wala pa silang history na hindi nagbibigay ng dividend, may chance, lalo na 5 years from now, kapag ngayon ka nag-deposit, pwedeng next year, wag naman sana, or kailan, within 5 years, pwede silang hindi magbigay, which is makakabawas yun sa total dividend na makukuha nyo. Unlike sa banks, bago ka mag-deposit, alam mo na agad kung ano ibang different, iba yung interest rate. Kung in case na ayaw mo naman, pwede ka mag-transfer ng ibang banks. And then, dito sa 7%, ito pwede nyo tumakuha sa ibang digital bank. Basta masipag lang kayo. Meron nga up to 15. So, kung up to 15, almost double niyan, may mga condition lang. Pero still, may chance pa rin na mas malaki yung makuha nyo. So, ito yung prerequisite ng Pag-ibig MP2. Hindi porket gusto mo ng MP2, makakapag-deposit ka na. Kailangan active member ka. Kung former ka naman, kailangan meron kang source of income. Kung overseas ka naman, kailangan